It's almost 5 p.m. and it's been raining for 6 hours. And sirang-sira yung mga plano ko. I was supposed to hike in the morning pagkagising ko, but wala. I have to adjust my plans. So, let's check nga kung naulan pa. Parang naambon pa eh. So, let's go. Actually, magrereklamo muna ako kasi sobrang init ng aircon ko. Walang hangin na lumalabas. And the other night, nagreklamo din ako kasi yung nasa taas ko. Parang talon sila ng talon. So, inakyat nila dun sa taas. Reklamador. This is my outfit. Nakaganto ako. Because remember my vlog from Taiwan from 3 months ago. Diba, inatake ako ng nick that time. Yung mga bugs. So now, I'm trying to protect myself. Actually, naambon-ambon pa nga eh. Pero, hindi na ako nagdala ng payong kasi alam ko na yung pinaka-schedule ng ulan dito. Pag mga ganitong oras, 5 p.m., wala na yan, mawawala na siya. Itong Ximending, ito yung pinaka-center ng Taipei. Para siyang Dotonbori ng Osaka, Japan. So, lahat ng turista andito, though nothing really special about it. Puro lang stores, kainan, which hindi ako nasasarapan sa mga kainan dito. Doesn't feel authentic. Tsaka overpriced. I'm actually very excited for later because for the longest time, I'm gonna party. I wanna try partying in another country because I've never tried that. Feeling ko hindi ko kaya. I mean, kaya ko naman, pero yung social anxiety ko. You know what? I've been trying to party for 2 days straight. And then the first time, na-cancel. Something happened. So, okay. Sige, hindi ko tinuloy. E di tinry ko na naman kinabukasan. Tapos, sarado naman yung party place, yung club that time. So, it was kind of telling me something na wag tumuloy. Feeling ko kasi nafe-feel ng katawan ko na ayaw ko talaga siyang gawin, pero medyo pinipilit ko yung sarili kong gawin, you know, just to experience it. So, it's also important to listen to your guts. Listen to what your body is telling you. Hahanap ako ng pagkain dito. Wait lang. Alam nyo, sobrang grabe yung presyo nila dito. This one, tong bag na to, I'm planning to buy this. Pero dun sa harap ng Ximending. Kasi sa loob ako ngayon eh. 390 siya nakalagay. Pero yung nasa harap, it's only 200. Yun na dun, same brand. Actually, wala siyang brand. Nakalagay lang Taiwanese made. Dito 390, grabe doble. Magkano yun? Not just 600, 700 siguro. Kaya mag-canvas muna kayo kapag nagta-travel kayo. Huwag kayo masyado ma-excite. Compare muna ng presyo para hindi kayo magsisi kapag may nakita kayong mas mura. So, Xiaolongbao, 8 pieces is 120. Iba-iba talaga yung presyo nila. Pero okay lang naman kasi nasa center to. Usually, ang Xiaolongbao ay 90 or 100. Dito, 120. But this price is nothing compared to kapag mag-Xiaolong. Ay! Bastos! May steam! Compared kapag mag-Xiaolongbao ka sa Din Tai Fung, sobrang mahal. Ewan ko, ba't mas mahal dito? Sa Taiwan ba galing ang Xiaolongbao? Sa Taiwan yata, no? Not sure. Guys, look, may pa-steam sila kasi sobrang init. Ay, wala ngayon. Basta dyan sa taas, may lumalabas na steam. Well, hindi naman mainit ngayon kasi kakaulan lang. Ayan, may steam na. Yan na lumalabas na. Anyway, let's just go straight to the hike. But before that, let's grab Shinfutang. Saan nga ulit yun? The very famous Taiwanese milk tea.
na never ko pa na-try kasi laging sobrang haba ng pila. So today, we will try it. You want chicken? Sorry? You want chicken? No. Okay. Pa-free stickers pa sila. Taste test. Liwanag. Okay lang. Masarap yung pearls niya. Chewy. May lasa yung pinaka-pearls. Tastes like brown sugar. Parang, ang tawag doon? Muscovado. So, magkano to? Parang 220 pesos. Which is medyo mahal for a milk tea here. So, usually yung milk tea dito, 80 pesos as low as that. So, ito 210. Pero I don't know. Sikat na sikat kasi siya. Masyado matapang yung lasa ng boba. Ng pearls. Kaya hindi ko na malasahan yung pinaka-milk tea niya because it just tastes like milk. There's no more tea factor in it. Milk tea connoisseur yan. Okay lang, masarap. Try nyo. Before, dito ako naglalakad. Yung area na yan, dinadiretso ko yan. Kasi nandyan yung hotel ko. Alam ko maraming viewers na iinis kapag yung YouTuber or yung content creators nagsishare ng mga, past experiences nila na hindi naman relevant. Which is, my point naman yung pag-share ko. I wanted to say na when you're traveling, going to the same country for multiple times, not just one time, it's better, it's best if mag-iba-iba kayo ng accommodations every visit nyo. Kasi mas makikilala nyo yung country and, it's more special. You have more places to explore. Tsaka mas marami kang places na makakapag-iwan ka ng memories. Nakatayo lang ako dito kasi bawal pagkain sa loob ng train. Nandito na yung train station sa harap ko. Sinusundan ako ng camera. Train station. And then, when you go out, this is what you see. This is one of the reasons why I love Taiwan. Sobrang green. Dami nilang puno. Let's look for the maps. The arrows. Shangshan hiking trail dito. 10 minutes. 10 minutes going there and then the hike. 30 to 40 minutes. Depende kung gaano ka ka-active or ka-fit. Wow, ang ganda. Sobrang green. Anyway, okay. Sundan na natin tong map. Ito yung pinakadulong station ng Red Line. MRT Red Line. Saan daw? Pag ganun? Wait lang, Google Maps ko. If you didn't know, kung medyo nahihirapan kayo mag-Google Maps, meron siyang live view feature. Which ganyan, parang susundan mo yung pinaka... Ano ba yan? Hindi lumalabas. Ayan, may arrows kung saan ka pupunta. Sundan mo na lang. Minsan kasi ang hirap magbasa ng maps. Mukhang mga residential condos to. Grabe, ang ganda naman dito. Peaceful. Tingnan nyo kung gaano kalinis yung kalsada. Kahit dahon, wala. Sobrang organized pa ng mga motor. Sana all. Ito na pala sa likod yung Taipei 101. Ganda. Diba? Nagko-contrast sa color ng taxi. Yellow. Taipei 101. Fuck. Sobrang tarik na agad. Hindi pa nagsistart. Paakyat na to. So, I'm gonna time myself kung ilang minutes tayo bago makarating sa taas. Pero medyo ingat pa rin kasi madulas. Kakaulan lang eh. I forgot to bring water and I was just thinking, sana ko inom ng tubig? Eh, wala naman tindahan dito. And then I saw this water dispenser. Oh my gosh. Tapos may mga monk para tong sambahan nila.
Galing. It's free water for everyone. Ano ba yan? Para naman nag-hike. Pawis na pawis. Hindi pa nga ako nakakaakyat eh. Yun muna tayo. Okay, let's go, let's go. Hey, I'm here in Chiang Kai-shek. Hindi ko first time dito. I've been here before. Pero parang mga 20 minutes lang ako nagstay kasi biglang umulan. Chiang Kai-shek is definitely one of the places na unang lalabas kapag sinearch nyo yung Taiwan. Ito na ba yun? Ito na nga pala. Lapit lang pala. Ito lang yung train station. Pagkalabas ko, dito na agad. Oh my God, umuulan na naman. Ang malas ko lagi. Mas maganda dito kapag maaraw. Last time when I was here, it was a struggle pa. Kasi winter noon, kakatapos lang ng winter. And wala akong tripod, wala akong camera, just my phone. And I was so shy to ask the strangers who were passing by to take a picture of me. Hindi ko siya na-appreciate ng maayos before. Kasi wala tayong bomb Instagram photo. Pero ang ganda niya talaga. That's the gate. Gate ba tawag dyan? Ay, may pa-event. Yun, no? Ang laki niya in person. Sa camera mukhang maliit eh. Ganda. So, hindi na tayo pupunta dun sa pinaka-memorial hall. Ayan, sa likod. Kasi, lakas ng ulan. They have vendors here. Ayan, ganda. Ayan yung memorial. Oh, I miss Japan. Pero konti lang yung vending machine dito. Magkano tubig nila? 40 pesos. Ang ina. Wag na. So, ngayon, pupunta na lang ako sa lake. Kaso, ang hassle talaga ng ulan. Ang hirap even vlogging. Kasi nag-Google Maps din ako at the same time. So, bit-bit ko lahat. Anyway, I changed my outfit already. Naka-t-shirt na ako. Nagbaon talaga ako ng t-shirt kasi magda-day tour sana ako. Lalabas ako ng Taipei. Pupunta ako ng Tamsui, which is also a city na napuntahan ko na before. Pero hindi ko na-enjoy kasi ano bang ginawa ko nun? Ano bang kalokohan ko at ang layo-layo ng biniyahe ko. Pero parang 30 minutes lang umuwi na ako agad. Masakit yung paa ko. Kasi hindi comfy yung shoes ko na sinuot ko nun. Ang ganda dito. Kaya naman yatang, hindi pala. Malakas pa rin eh. Ang ganda, oh my God. Daming koi. Lalaki. Hala. Ayun pa, isa pang ayoko dito ngayon, kaya ayoko rin magtagal, is may pa-event sila dun, oh. Ayun, oh. Which ruins the mood. May nagpa-play pa ngayon ng dumadagong-dong na speakers. Ano kayang bird yan? Sarap naman ng buhay ng mga isda. Ang palangoy-langoy lang. Sana all isda na lang. Akit tayo. Lakas ng ulan. So, let's go to a coffee shop first. And I will decide. Yun ang ibon. And I will decide if tutuloy ako ng Tamsui. Kasi ang plano ko sa Tamsui, mag-sunset. But, masyado pang maagang, may nagsasabong. Wait lang. Hello. Nakataas yung pakpak niya. Nakataas yung pakpak nila. Go, mag-away muna kayo. So, punta tayo ng coffee shop. Magpatila tayo ng ulan. Actually, ngayon ambon na lang. Pero, talagay sa weather. 2 to 6 p.m., it's gonna rain. And it's a thunderstorm, not just a normal rain. Malas. Yeah. Let's go to Peter Better Coffee Shop. Maganda dito kapag cherry blossom season. Kasi punong-puno to ng cherry blossoms. Yung mga yan, yung mga green na puno na yan. Color pink yan sila. Wala bang ano dito? Walang Alvin and the Chipmunks dito? Wala akong nakita eh. Meron daw. Ito kinakain nila. The squirrel's food is mainly seeds, vegetables, and fruits.
Itong mga punong yan, color pink yan kapag Sakura season, which is around April. So, if hindi nyo pa kaya mag-Japan, kasi medyo mahal yung flights pa Japan, Taiwan is always the cheapest flight coming from Philippines in East Asia. Wala lang Taiwan, parang three trips in a row ako. Hindi naman sunod-sunod. Pero 3 times na ako nag-Taiwan kasi nga sale to. Pero usually ang Taiwan, hindi siya mas magmamahal sa 6,000. Kahit medyo last minute. Pag medyo mga 1 month before the flight, 2 months, ganyan, mga 5,500 to 6,000 pesos lang yan. But if it's super last minute, kagaya ng mga previous bookings ko, yung last time ko nga, parang 5 hours ago before the flight, trip ko lang. Yun, tapos just 10,000 pesos. But if you do it in other countries like Japan, kapag mag-last minute ka dun, I die, 30,000 yan. So, yeah, kung hindi pa kaya ng budget mag-Japan, mag-Taiwan na lang kayo. Medyo magkamukha naman sila. Maraming similarities, but it's really impossible to say na magkaparehas lang sila because hindi. Out of all the places that I've been to, countries that I've visited, Taiwan is still my favorite. I don't know why. Kahit nakakaumay siya, still my favorite. Asan na ba ako? Sabi exit. On the way to the cafe. At saka pala, tip ko lang, if you're traveling to a hot country, or kahit hindi hot, sabihin natin, rainy season ka pumunta, which is usually June, July, August, September. Yeah. Those months, usually magkasabayan, rainy season plus summer. Kapag pupunta ka ng ganong dates, magdala ka ng payong. Huwag ka nang mag-isip ng 2 beses, magdala ka ng payong. Kasi kapag nasaktuhan na tag-ulan nga, mahal bumili ng payong, parang 600 pesos. Yung iba mas mahal pa sa 600 pesos. Kasi syempre, business pa rin yun for them. Kaya minamahalan talaga nila. At saka may days na kapag wala akong payong, hindi ako makakalabas buong araw. Aantayin kong tumila muna yung ulan. So, sayang yung araw, di ba? Unlike if you have umbrella, okay lang kahit maggalagala ka ng rainy season. Basta, dalhin nyo lang yung payong na kahit nga yung manual lang para magaan lang. Tsaka yung walang patusok. Kasi medyo strict sila sa may patusok. Ano ba yan? Naulan na ulit. Wait lang, buksan natin. So, itong payong ko, nilagay ko siya sa check-in luggage. I'm just not sure kung pwede to sa hand carry. So, magtanong na lang kayo bago kayo magdala kasi baka masayang yung payong nyo. Basta check-in, Cebu Pacific Air Asia. Pwede. Ganito yung itsura ng Taiwan. Mostly, magkakamukha naman lahat. Kahit saang district, isa lang yung mukha nila. Mga lumang building, pero wala naman traffic. Masarap yung kape. So this is, wait nga, check nga natin. This is 185 pesos, which is mura na for coffee in Taiwan. Because usually it's 270 pesos. And the bread is 135 pesos. Murang-mura din for usual bread and pastries.